ang ating pong title, yung bully naging bubuli. Sapagkat kumaripas po agad ng takbo at nagsumbong ginagamit ang bilang armas o nawe-weaponize po yung ating mga law enforcement agencies. At ayan na nga, pagkatapos po ng proclamation ng Duterte senatorial candidates ay meron pong banta. Nakasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng inciting to sedition at saka unlawful utterances. Nakita naman po natin na nagsalita na yung mismong direktor ng NBI. Walang inciting to sedition sapagkat wala naman pong public uprising o kaya yung tumultuous na yung kaguluhan. Wala po yun. Yun po yung elemento ng inciting to sedition, yung Article 142 ng ating revised penal code. At yan po ay magaganap lamang kung meron po ring makakapagpatunay na nagkaroon ng violation ng Article 139 ng revised penal code, yung tinatawag po nating sedition. Malinaw po doon sa naging pahayag ng mismong direktor ng NBI, biro lang yung salitang yan, joke lamang. At kahit mismo yung Senador Jinggoy Estrada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon, happy birthday sa iyo, Senator Jinggoy, sinabing yung konteksto niyan ay isang biro, malinaw na biro. It was said in jest and not to be taken seriously. Sapagkat alam naman ho natin kung ano ang karakter ng ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. At through the years, subok na po iyan. That is how he connect with his listeners. Ngayon, kung ayaw niyong pakinggan si Pangulong Duterte, di maglipat kayo o maghanap kayo ng ibang social media platform o di kaya kung saan man kayo nanonood, lumipat po kayo. At wag na naman kayong gumawa ng isa na namang distraction or deviation. Kay Roel Fernandez, 275. Attorney, musta na po yung BICAM report? Lagpas na ang 10 araw. Yung BICAM report po, marami hong nagtatanong sa akin ano na estado. Tayo po ay kunin ko na rin ang pagkakataong ito, manawagan sa ating mga kagalang-galang na maestrado na bigyan ng kaukulang pansin ang ating isinampang kaso, yung petition for certiorari and prohibition. Sapagkat kumukuha lang ako ng detalye, may mga balita apparently na may nakabasa na mahigit 50% na yata ng budget for 2025 ay nailabas na o nabigyan na nung allocation at maaari nang gamitin. Kailangan pong bilisan ng ating mga hukom ang pag-aksyon dito sa napakahalagang demanda na ating pong inihain hinggil sa unconstitutionality of the 2025 budget. Nang sa ganun, kung sakasakali pong katigan tayo, mag-issue ng TRO, mag-issue ng injunction at madeklara ultimately na unconstitutional, illegal, immoral, unlawful at criminal itong 2025 budget, hindi naman po maging paper victory lamang. Hindi talagang tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman po titigil ang pagpapalakad sa gobyerno pag yan ay ina-issue ng TRO at injunction at pati na rin po pag nadeklarang unconstitutional. Tuloy po ang operasyon ng gobyerno. Ang maiiba lamang dapat sana ipakinggan ng Korte Suprema. Pero kinakailangan ko rin po ang tulong ninyo. Kinakailangan po patuloy tayong mag-ingay so that we will provide a good pressure to the Supreme Court na talaga nagbabantay, nag-aabang, naghihintay at nakamasid ang taong bayan tungkol dito sa ginawang pagsasalaula sa ating taunang budget, sa pagsasalaula sa pagpasa, yung tamang proseso ng pagpasa ng tamang budget. Ulitin natin, nakita natin, hitik, liglig, siksik, umaapaw ng blanco ang final bicameral conference committee report na pinirmahan ng mga senador at mambabatas kahit ito'y blanco. 28 items blanco at yan po'y nagkakahalaga ng mga 241 billion pesos higit kumulang. Kaya naman po, napakarami nilang ginagawang distraction or panlilinlang ang administrasyon ni Bongbong Marcos para po hindi natin ito mapag-usapan, para po ito ay mabaon sa limot. Kagaya po ng
yung sinasabi po ng pambansang pulisya, yung CIDG na build up daw po yung kaso. Nag-build up sila ng kaso because sabi po ng opisyal nila, he feels it is his patriotic duty to sue and recommend the filing of a case against President Rodrigo Roa Duterte. If it is your patriotic duty, bakit hindi mo imbestigahan kung kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kung ikay patriot or patriotic, bakit hindi mo imbestigahan ang mga mambabatas? Imbestigahan mo ang miyembro ng Bicameral Conference Committee, ang mga senador, ang mga mambabatas, ang miyembro ng technical working staff, ang miyembro ng technical working group. Imbestigahan mo ang Secretary General ng House of Representatives, imbestigahan mo ang Secretary ng Senado, at imbestigahan mo yung House of Representatives Bills and Index Service. Dahil hanggang sa ngayon, wala silang mailabas, wala silang maipakita, walang enrolled bill. Kung patriotic ka, kagaya ng patuloy na pagsisikil at panggigipit kay Pangulong Duterte, idemanda mo, ipakita mo na parehas ka. Imbestigahan mo, irekomenda mo ang pagsampa ng kaso dito sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. At ipakita mo na ikay talagang patriotic at ikay may puso para sa aming mga Pilipino. Pakita mo, idemanda mo, imbestigahan mo kung bakit walang enrolled bill. Bakit walang maipakita ang Kongreso ang mababang kapulungan ng enrolled bill? Bakit ang kopyang nakuha namin mula sa archive section, archive, ibig sabihin po repository yan ng original. Sa archive section ng House of Representatives ay wala pong pirma. Ang Pangulo ng Senado, ang namumuno sa House of Representatives, ang Secretary ng Senado, ang Secretary General ng House of Representatives at ang Presidente ng Pilipinas. Wala akong pirma doon sa kopya ng archive section ng House of Representatives. Yan ang imbestigahan mo dahil 6.352 trillion pesos ang halagang kasalirian. At ang nawawala dahil sa 28 items na blanco ay 241 billion pesos. Kaya nga po yung title natin, yung bully naging bubuli. Kumaripas ho agad nung atras, nung na-realize nila na mali yung sinasabi niya na tinawag niyang Team Suka ang Duterte certified and approved senatorial candidates. Kay Sher_Ali 27, what is your stand for Senator na minamadali yung trial of impeachment? Alam mo ninyo, ngayong hapon, nais kong batiin ang aking mga kaibigan na napakauhusay na abogado, ito yung mga abogado de Campanilla, si Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion. Sila po ay nariyan ngayon sa Korte Suprema at nagsasampa, naghahain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process and even the articles of impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado. At maganda po yung nakausap ko po si Attorney Torion nung aming pong proclamation ng Duterte approved and certified candidates for senators. Nag-usap po kami at questionin nga yung proseso. Alam mo ninyo, isang malaking kabulaanan na minamadali yung impeachment dito sa Senado. Ilang buwan na ho nilang inupuan yung impeachment. Ibig sabihin, hindi nakitaan ng urgency ng mababang kapulungan, ng mga mambabatas, ng mga elitistang mambabatas sa Kongreso, yung mga elitistang kongresista, hindi nila nakita na mayroong sense of urgency sapagkat wala naman talaga. Ngayon, minamadali ng ilang mga senador kating-katina na masimulan ang proseso ng impeachment. Dapat nga ho, hindi nila ito bigyang daan. Bakit kanyo? Na-diskurso ko na po sa inyo ito.
Hindi dapat patulan ng Senado itong unconstitutional articles of impeachment na pinadala ng mga elitistang mangbabatas mula sa mababang kapulungan patungo sa Senado. Unang-una, tatandaan po ninyo, merong 3 naunang impeachment complaint at binibida nung maingay na Secretary General ng House of Representatives na ito raw po'y verified impeachment complaint. Ibig sabihin, ito'y base sa personal knowledge o di kaya ay sa authentic documents at binasa ng mga naghain at nag-endorso nung 3 naunang impeachment complaint. Meron nung 3 nauna eh. Anong nangyari dun sa 3 nauna? Bakit natalunan ng pang-4? Kasi dapat i-resolvein muna yan. Kaya tama rin yung hakbang na ginawa ni Attorney Martin Delgra at Attorney Israelito Torion na dalhin sa Korte Suprema ito sapagkat hindi po para pigilan ang impeachment kundi para respetuhin ng mga mambabatas ang ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas sa ating saligang batas. The Constitution is the paramount and fundamental law of the land. The Constitution is the supreme law to which all laws must conform. Dapat lahat ng batas, lahat ng gagawin ng mga tao, pribado ka man o publikong empleyado o opisyal, kailangan susundin mo at naaayon ito sa ating saligang batas. Hindi po respeto ng mga elitistang kongresista ang proseso. Bakit kanyo? Malinaw po sa ating saligang batas. Article 11, Section 3, I believe, yung sinasabi pong sa loob ng 1 taon, walang impeachment proceedings ang maaaring maisampa ng higit sa isa. Sa loob ng 1 taon. Sa loob po ng 1 taon, dapat isang impeachment complaint or impeachment proceedings lamang ang maaari mong simulan. Hindi 2, hindi 3, hindi 4. Balikan po natin itong unconstitutional impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Meron pong naunang 3. In terms of pagkagagawin po nating reference ay yung time at yung date, may nauna pong 3 bago dumating yung pang-4. Hindi po nila inaksyonan yung 3. Ang inaksyonan nila yung pang-4. Hindi ho ba unconstitutional yon? Bakit? Malinaw po na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Malinaw po yan. Paki-check po ninyo. Article 11, Section 4, I think, ng ating saligang batas. Paki-check po ninyo. Meron pong 3 nauna. Pang-4 po ito eh. Anong nangyari sa 1, 2, and 3? Hindi nila inaksyonan, inupuan nila, inuna yung number 4. Bawal po yun. Bakit? In terms of time, in terms of date, may nauna pong 3. Kinakailangan muna aksyonan yung 3 at binanggit nila na ito po ay naihain na at naihatid na sa tanggapan ng Speaker of the House. So nauna yung 3 bago yung pang-4. Hindi maaring mauna yung pang-4. Meron ho kasi nakaharang, may nakabarang 3. Kinakailangan aksyonan yung 3. Or, ang pinakamainam na dapat ginawa nila, kinonsolidate ho yung 4 na impeachment complaint at lahat yun ang itrinansmit nila sa Senado. Kaya yun po, sa puntong yun, I agree, doon po sa gagawing pagkilos at aksyon ni Attorney Torion at ni Attorney Delgra, questioning the constitutionality of this impeachment complaint, not so much on yung linalaman o yung mga basihan, kung hindi yung proseso. Again, the spring cannot rise above the source. Ang source ng kapangyarihan, ang pinagmulan po ng kapangyarihan ng mababang kapulungan ay ang saligang batas. Hindi sila maaaring umakto o gumalaw ng isang bagay ng higit pa sa naayon sa ating saligang batas. Kinakailangan silang sumunod. Kaya yan talagang dapat dalhin yan sa Korte Suprema. Kay Abdul Salam, kating-kati na sila maakyat ang impeachment. Dahil kating-kati nang matanggap ang suhol nila. Tama po yun at makakati talaga ang kamay nila. Imagine ninyo, blanco po yung final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report. Blanco.
linagyan po ng makakating kamay ng halaga. Sino yon? Yan ang dapat imbestigahan ng CIDG. Total patriot ka kamo, patriotic ka, higit na malaking usapin ito. 6.352 trillion pesos. Imbestigahan mo kung kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. 28 items were left in blank, amounting to more or less 241 billion pesos. Ganun po karaming insertions, 28 insertions. At yung halaga, hindi na po natin alam. Kasi binago-bago na po nila eh. Kaya nga po, unconstitutional itong 2025 budget. Nagbago po yung tenor, nagbago po yung tema, nagbago po yung kahulugan ng ating taunang budget nung nakialam yung makakating kamay. Ang tanong nga natin hanggang ngayon eh, sino ba yung may makating kamay na yan? Babae ka ba? Taga-Malacanang ka ba? Lalaki ka ba? Tandem ba kayo? O marami kayo? Yan ang dapat nating alamin. Hindi yung panggigipit patuloy kay Pangulong Duterte. Nagsalita na mismo ang direktor ng NBI, dating judge yan, na walang kaso. Dapat tingnan ninyo yung konteksto. Biro yan. It was said in jest and not to be taken seriously. Patriot ka kamo, patriotic ka, duty mo yung ginagawa mo. Imbestigahan mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill diyan sa Kongreso ay napirmahan yung General Appropriations Act. Yan ang imbestigahan mo. Hindi yung kung ano-ano na sinasabi mo para lang matuwa ang iyong mga higher ups.